Lumaki din ako sa pamilya na hindi talaga pinag-uusapan ng pera. Yung tipong, kapag may pera sila, sila bahala. Kapag may pera naman ako rin bahala. Walang nagturo sa akin kung paano mag-budget, walang nag-explain kung paano mag-invest, at walang guidance kung paano talaga i-handle ang pera sa long term. Kaya ang ending, natuto ako sa sarili kong mistakes. At dito ko na-realize, hindi pala kalaban ng mistakes. Kailangan natin siya kasi doon tayo natututo, doon tayo nag-a-adjust, at doon nag-i-improve ang decision making natin sa buhay. In reality naman talaga, hindi natin maiiwasan na magkamali, especially pagdating sa pera. Pero ito yung magandang part. Every mistakes, may bayad na lesson. At kung matututo ka lang, hindi siya loss. It's an investment for your future self. Sa video na to pag-uusapan natin ang 5 biggest money mistakes ko na sana makatulong din sa'yo para maiwasan ito sa totoong buhay. Ito yung mga pagkakamali na talagang nawalan ako ng pera, na experience ko, at ang mga pinagsisihan ko. At kung gusto mo makaangat financially, this might save you years of trials and error. Ready ka na ba? Let's get started. Mistake number 1, saving without purpose. Feeling ko majority pa rin sa atin ginagawa ito. Every time na may pumapasok na income or cash flow, kinukuha lang natin ang pera tapos ilalagay natin sa savings account. And that's it. Tapos na. Kasi ganito rin ako sa 20s. Akala ko okay na yon. Akala ko responsible na ako. Pero mali pala. Kasi ang savings, hindi lang siya dapat nagtabi ka ng pera. Dapat may purpose talaga siya. May dalawang importanteng purpose ang savings mo. Number 1, emergency fund. Dapat meron kang at least 3 to 6 months ng monthly expenses mo sa savings account or high interest savings account. Ito yung safety net mo kapag may nangyaring hindi inasahan. Like mawalan ka ng trabaho, magkasakit, o biglang may emergency. Kasi pag kumpleto na ito, meron ka agad magagamit. May mga ibang tao naman na nagsisave ng at least 1 year, pero depende na yan sa situation mo. Number 2, saving to invest. Ito yung pinaka-importante na part. Hindi lang dapat natutulog ang pera mo sa bangko. Dapat pinapagalaw mo siya at dapat may purpose. Ganito kasi dapat ang cycle ng pera mo. From income to cash flow, mag-save ka, and then from saving, it will go to investing, and then from investing, goes back to income or cash flow. So, ibig sabihin, kapag kumikita ka, kailangan mong mag-save ng pera para i-invest mo, para yung investment mo magbibigay sa'yo ng cash flow. Mistake number 2, not following the budget. Dati wala rin akong budget. Yung tipong kapag may income ako, gastos lang ng gastos at umaasa na lang na merong matitira at the end of the month. For short, ganito yung formula ko dati. Income minus expenses equals savings, which is wrong. And guess what? Kapag ganito yung formula mo, palagi kang mauubusan ng pera. Kasi inuuna mo yung gastos bago mo pa isipin ang future mo. At nung natuto naman ako mag-budget, may isa pa akong problema. Hindi ko naman ito sinusunod. Kasi kapag nag-over ako this month, ina-advance ko naman yung budget para next month. So, ang nangyayari, next month, short na naman ako ulit. So, paulit-ulit lang yung cycle. Doon ko na-realize, hindi pala sapat na may budget ka lang. Kailangan mo rin itong sundin. So, if you really want to win with money, track everything. As in everything. Kahit maliit na gastos, i-track mo. Kasi, isipin mo to. Lahat ng mga successful businesses, mapa-big or small, tinatrack nila lahat ng pumapasok at lumalabas na pera. Kaya ngayon, meron na akong 3 simple rule. Number 1, ilista lahat ng monthly expenses mo. Number 2, i-allocate sa categories ng needs, wants, savings, at investment. And number 3, stick to it. At para mas madali, gumamit ka ng apps or budgeting template para hindi ka lang nag-overspend at natatrack mo yung gastos mo. And actually, meron din akong free budgeting template para sa inyo. Click nyo na lang yung link sa description. Kasi kapag may budget ka, alam mo kung saan napupunta ang pera mo at mas nagiging secure ka financially. Mistake number 3, FOMO investing. Ito yung isa sa pinaka-expensive na mistake ko. Hindi lang kasi pera ang nawala, pati na rin yung mindset ko sa investing that time. Dumating din kasi sa point na palagi na lang akong nasa social media. Nakikita ko yung mga tao na kumikita sa crypto, DeFi, at saka Forex. Tapos ang bilis ng kita nila at malaki yung return. At syempre, hindi ako nagpaiwan. So, anong ginawa ko? Pumasok sa investment kahit hindi ko pa fully naintindihan.
walang research, walang strategy, basta sumabay lang sa hype. At doon ako natuto in the hard way. Kasi ito yung reality na sana mas maaga kong nalaman. In history, ang stock market ay nagbibigay ng around 6 to 10% per year sa long term. Ibig sabihin, hindi siya overnight, hindi siya ganun kabilis, at hindi guaranteed every month. Pero dahil sa FOMO, nag-i-expect tayo ng 10%, 20%, at minsan 50% in just weeks. At kapag ganun ang expectation mo, mas madali kang malugi or even ma-scam. Doon ko na-realize, hindi lahat ng opportunity para sa'yo. At hindi porket kumikita yung iba, kikita ka rin. Ngayon kasi, iba na yung mindset ko. Hindi na ako nag-i-invest sa mga hindi ko naintindihan. Tapos, mas pinipili ko na yung mabagal pero consistent kaysa sa mabilis pero hindi ko alam kung saan napupunta. Kasi sa investing, hindi paramihan ng kita. Paramihan yan ng consistency at patience. Mistake number 4. No coach or mentor. Isa rin to sa biggest mistakes ko. Nag-try ako na gawin siyang mag-isa. YouTube, Google, halos lahat na ng research ginawa ko na. Ang dami kong natutunan pero wala akong direksyon. Ang dami ko sanang na-save na pera at time kung humingi lang ako ng tulong. Kasi bawat maling desisyon natin may katumbas na gastos. Kasi hindi porket kaya mong gawin mag-isa, dapat mo na itong gawin mag-isa. Kapag may mentor ka kasi, may guide ka, may taong mas nauna sa'yo na nakagawa na ng mistakes at tutulungan ka na iwasan yon. And mas na-realize ko pa to even more nung may nakausap akong isang 22 years old fresh grad from the Philippines na si John Carl para magpa-coach sa akin. At habang kinakausap ko siya, napaisip ako, bakit hindi ko to ginawa dati? Kasi kung ginawa ko lang to noon, mas mabilis sana ang progress ko, mas kaunti ang mali at mas efficient ang journey ko. Mistake number 5, stock picking. Akala ko dati kaya kong pumili ng winning stocks. Feeling ko kaya kong i-beat ang market. Feeling ko kaya kong hanapin ang next big company. Nag-try din ako ng dividend investing sa mga individual companies na malaki ang bigay na dividends. Akala ko naman kapag mas malaki yung dividend, mas okay yung investment. Pero ganito yung nangyari. May pumapasok ka na dividends pero lugi naman ang presyo. Yung ibang stocks ko hindi tumataas, yung iba bumabagsak pa. Kaya doon ko na-realize na hindi pala about dividends ang investing. Kailangan tignan mo rin yung growth ng pera mo. Kasi mataas nga yung dividend mo pero pababa naman yung presyo at value ng investment mo, wala pa rin. At mahirap pala talaga ang mag-pick ng winning stock consistently. So instead of asking anong company ang pipiliin ko, mas magandang tanong is, paano ko bibilhin ang buong market? Kasi instead of picking one company, you invest in the whole market. At doon nag-shift yung mindset ko. From guessing to systematic investing. From risky decision to long-term strategy. Sa investing kasi, hindi mo kailangan maging tama palagi. Kailangan mo lang maging consistent. Ito naman yung mga beginner tips na pwede mo nang simulan ngayon. Kung kumikita ka ng 25,000, step 1, save 5,000 agad. Step 2, build an emergency fund. At least 3 months ang target mo. Step 3, start investing kahit 2,000 a month lang. Step 4, track your expenses weekly. And step 5, avoid get rich quick. Hindi mo na kailangan i-complicate. Make it simple to follow and be consistent. So, ito naman yung summarize sa mga biggest money mistakes ko. Number 1, saving without purpose. Number 2, not following budget. Number 3, FOMO investing. Number 4, no mentor. Number 5, stock picking. Kung gusto mo pang i-level up ang finances mo, hindi lang basta basic tips, I offer one-on-one coaching. Kahit saan ka man sa mundo. Sa coaching, tutulungan kitang i-track ang savings mo, plan ang investment mo, at gumawa ng personalized strategy para ma-reach mo ang financial milestone mo. Imagine this, may guide ka sa bawat steps, mas malinaw ang direksyon. At mas mabilis ang progress at mas confident ka sa bawat financial decision mo. Kung interesado ka, just click the link in the description below at mag-book ng session. Kahit nasaan ka man sa mundo, pwede pa rin tayong mag-work together para unti-unti mong ma-achieve ang goal na financial freedom. Anong mistakes ba ang nakaka-relate ka? Comment po naman down below. At syempre po, kung may natutunan ka sa video na to, please don't forget to like, subscribe, and click that notification bell para lagi kang updated sa mga strategies na swak sa mga Pinoy. Maraming salamat for watching and see you in the next one. Salamat!